Ito ang pinakamatalinong paraan ng pagkita ng pera sa kasaysayan. Lahat ng sumubok, umasenso. At pagkatapos mong basahin, mababago ang pananaw mo tungkol sa pera. Kwento 1. Si Mang Mario, 30 anyos, nagsimulang magmaniho ng taxi sa Maynila. Mahigit 10 taon siyang nagtrabaho ng araw-gabi. Kita niya kada araw, minsan 2,500 piso, minsan 4,000 piso depende kung may pasaherong papuntang airport o kung traffic. Puro kita galing pawis, walang direksyon para umangat. Isang araw, may negosyanteng mayaman na sumakay. Habang nag-uusap sila, naikwento ni Mang Mario ang hirap ng buhay taxi. Ngumiti ang negosyante. Kung bawat biyahe mo ay papuntang Naya, kahit 10 trip lang sa isang araw, kikita ka ng higit 20,000 piso. Ang sekreto ay partnership. Ang payo niya, makipag-partner sa malalaking hotel. Kapag may guest na pupunta sa airport, tatawagan si Mang Mario. Kita ay hahatiin nila 20, 80 at masaya ang staff kasi may dagdag income. Naisip ni Mang Mario kung daan-daang pasahero ang papuntang airport araw-araw, hindi niya kakayanin mag-isa. Kaya nag-recruit siya ng 100 drivers, bumuo ng grupo at pinaghati-hatian ng mga biyahe. Ang resulta mula 3,000 piso kada araw, naging 15,000 hanggang 20,000 piso ang kita. At lahat ng driver masaya dahil mas malaki ang kinikita nila kaysa dati. Kwento 2. Isang dalagang taga Baguio ang nalubog sa utang, milyon-milyong piso. Lahat ng negosyo na sinubukan niya, palaging lugi. Isang araw, may janitor sa Burnham Park ang nagbigay ng tanong na nagbukas ng isip niya. Kung papayagan kang magtinda sa Mount Pulag, anong ibebenta mo? Sabi ng dalaga, siguro bottled water para sa mga pagod sa akyat. Umiling ang janitor. Maliit lang ang kikitain mo dyan. Tingnan mo sa baba ng bundok, raincoat 20 piso, hiking stick 20 piso, sombrero 20 piso. Pero sa online, tig 5 piso lang yan. Payo niya, bumili ng maramihan online, tapos gawing rental package. Magbayad lang ng 50 piso deposit ang mga hiker, tapos makakagamit ng raincoat, stick, at sombrero buong araw. Pagbaba, pwedeng isauli para ma-refund ang deposit. Pero dahil pagod na pagod ang karamihan, 70% hindi na bumabalik para kunin ang 50 piso. Bukod pa dyan, nakipag-deal siya sa advertisers para i-print ang logo nila sa raincoat at sombrero. Libre na ang inventory, kumikita pa siya ng advertising fee. Sa loob ng ilang linggo, libu-libong turista ang gumamit ng package. At ang kita niya araw-araw ay umabot sa daan-daang libong piso. Kwento 3. Isang matandang lalaki sa labas ng Ayala MRT nagtitinda ng inihaw na kamote. Hinati niya ang paninda sa 2 tumpok. Yung nasa kaliwa 25 piso, yung nasa kanan 20 piso. Napansin ko, mas maraming bumibili ng nasa kaliwa kasi akala nila mas maganda ang quality. Yung iba, tumatawad at nakukuha ang nasa kaliwa sa halagang 20 piso. Pakiramdam nila, naka-jackpot sila. Kapag naubos na ang nasa kaliwa, nililipat lang niya ang ilang piraso mula sa kanan. At muli na namang may premium kamote. Sabi ng matanda, ang mayayaman bumibili ng mahal dahil sa tingin nilang mas espesyal. Ang mahirap bumibili ng mura dahil sa tingin nilang nakasave sila. Kung isa lang ang tumpok ko, walang bibili agad. Pero kung 2, siguradong pipili ang tao ng isa. Katulad ngayon, maraming tao ang hindi nagtatrabaho pero may pera pa ring dumarating buwan-buwan. Samantalang marami ang nagpapakahirap magtrabaho araw-araw pero walang naiipon. Ang sikreto, hindi sa mas mahabang oras ng trabaho, kundi sa kung paano mo pinapadaloy ang pera. Kapag natutunan mong palaguin ang maliit na halaga, gawing asset ang sweldo at mag-invest ng tama, mararanasan mo. Hindi ikaw ang nagtatrabaho para sa pera, kundi pera ang nagtatrabaho para sa iyo. Lahat ng prinsipyong ito ay nasa aklat na paraan ng pagpaparami ng pera. Matututuhan mo rito paano pamahalaan at gamitin ng tama ang pera, paano gawing puhunan ang sahod buwan-buwan, at paano gumawa ng sariling cash flow kahit simpleng empleyado ka lang. Kung pakiramdam mo ay paulit-ulit na lang ang buhay, sahod, bayad, utang, at gusto mong makawala sa cycle na ito, basahin mo ang librong ito. Maaring ito na ang pinakamahalagang turning point ng iyong financial life.